Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Good morning mga ka-viewers. Saan ka pupunta? Mag-ano muna tayo. Mga aga-aga po magma-marketplace po kami. May pipick upin kaming item. Para sa camping namin. Papunta po tayo sa northwest area dito sa Regina. So ito, Macintosh, Sherwood. Ito yung Holy Trinity Catholic School. Church. May nakita kasi akong axe na maliit. Kasi yung axe ko nawala. Kaya bibili ulit ako ng maliit. Sabi mong church ito, yung school nandun sa kabila. Kabilang side. Ito yung mga dito sa left side namin. Mga apartment yan dyan. Dyan na maraming nag-uupang mga Filipino din. Ito. Han Beach kung tawagin nila. Malawak to eh. Itong area na to. Bawat unit dyan sa Han Beach may may nakalaan na parking slot para sa isang sasakyan ng umuupa. Ang problema lang dyan kung marami kayong sasakyan, let's say may sasakyan asawa mo, yung mga anak mo, yan ang mahirap doon. Pero mag-a-add ka ng bayad kung gusto mo na may parking slot ka talaga. Mag-a-add ka ng $30. Pero kung ayaw mo mag-add or fully book na yung yung parkingan nila na may saksakan, sa ka talaga sa daan ka. Sa daan ka magpa-park. Mag-aagawan kayo doon. Medyo congested nga. In 300 meters, make a U-turn at Eden Avenue. Bakit? Ewan ko sa'yo. U-turn ka daw sa Eden Avenue. Diyan, Eden Avenue yan. U-turn ka dyan. Make a U-turn at Eden Avenue. Bakit mali yung mapa? In 400 meters, turn left onto Sherwood Drive. Diretso ka pa pala na Sherwood eh. Naligaw po yung mapa. Ako yung naligaw, hindi yung mapa. Bakit nga kasi? Bakit ka biglang lumiko? At Sinabihan the ka ba? light, turn left onto Sherwood Drive, then turn left onto Button Bay. Ayun. Si Dadong, lasing pa ata. Lasing pa sa tulog. Tawan lang kami, kaya medyo na Take the second left onto Button Bay, then your destination will be on the left. Button Bay eh. Button Bay. Button pala ni Bay. Ano oras usapan niyo? 9:40. 40? 9:40. Oh. Early ka. Ito na ata yun. Your destination is on the left. Left. Text ko muna. Maganda din yung mga bahay dito, no? Yan, no? Mga luma lang, pero mukhang maayos. Pagka gantong pa-summer na, uso talaga yung mga marketplace, garage, ganyan. Kasi maraming mga items na binibili ng mga nagka-camping, mga dami din mga binibentang mga pang-camping. Yung sa kanya ngayon yung item na bibili niya, lang naman yun, axe lang naman yun. Dami mo ng axe ngayon, Dodong. So, yun lang ang inayos ko. Yung malaki. Yung maliit na pang ginagamit ko pag nagkatay ng baboy. Yun Pamputol niya kasi ito ng buto ng baboy, lalo na yung bandang binte. Kasi 'di ba sobrang tigas nun. Saan dun yung babae? Yan yung bahay nila.
Tuwang-tuwa ang dadong, palakol na naman siya. Bago pa? Bago pa? Oo. Maganda? Ito. Be? Hmm. Ay, oo nga. Bago pa siya tapos metal yung ano niya. Hawakan? Mahal to sa ano. Bakit 10 lang? Ay, craftsman pa. Oo, maganda pa yung palakol. Baka hindi na sila nagka-camping, medyo may edad na siya. Oo. Tuwang-tuwa ang buyer. Mahal kasi yan yung ganyang klase. Mahal yung ganyang klase pa, no? Mahal din. Craftsman yung brand. Siguro mga 45 din yun. O, di naka-menos ka. 10 lang. Yan minsan, totoo yan na minsan mag-abang-abang ka lang sa Varage o kaya sa marketplace. Makahanap ka ng mga kailangan mong gamit na maayos pa. Kahit sabihin mo used, diba? Kaysa bibili ka ng brand new na syempre mahal yun. Mas mahal pa yung nakita niyo yung ano, yung binili kong hawakan Oo ng nga. isang axe. Oo nga, no? Mas mahal pa yung hawakan na binili niya dun sa Canadian Tire. Diba? Ito buo na. Ito buo na. Yun lang. Yun, Medyo gagawin maliit ko pero kasi maganda. $17 din yun ang bili ko. So ito, 10 piso lang, at $10 lang, may ano ka na. Buo na. You know? Almost new. Ang ganda ng mga corner dito. Nilalagyan nila ng malaking paso. Tapos may mga halaman. Ganda, no? Tuwang-tuwa yan sila pagka summer. May mga ganyan silang nilalagay sa mga corner. Ayan na, nakalabas na rin po yung mga camper nila. Pero pagka winter yan, mga nakatabi yan sa garahe o kaya dun sa, meron yung inuupahang area. Tapos mga nilalagay nila dun yung mga camper nila, no? Camper. Parang yard na ano. Parkingan lang. Nire-rentahan din nila. Nga. Dito po kami ngayon sa Kuya Wayne's. Naghahanap ako ng giniling na bigas. Yung rice flour. Bukas. Balikan ko. Ayan. Sabi ko gagawa ako ng pandesal. Tapos palaman na namin ng sardinas. Ano yan? Ito sardinas pa, oh. Pampalaman sa pandesal. Ayaw mo? Ayaw niya. Ay, may ano, bilang ka pa tayo doon. Ewan ko. Nilangka dito na nakalata. $2.99. Hilaw to. Pero yung hinog, ayun o, $3.49. Pwede yan pang turon o kaya sa mga ginatan. Ginatang bilo-bilo. Papadala si Dadong. Magkano yung rate pa? Magkano yung rate? 42.65. 42. Malaki yung palitan pero wala tayong pampadala. So ayun po. Malaki daw po yung palitan ngayon. 42.69. Malaking palitan, wala naman tayong pampadala. 42.65. 42.65. Ayan po yung mga kamatis namin. May mga bulaklak na. Ayan, no? Ganda. Halos lahat may mga bulaklak na sila. Ayan, no? Nililinis si Dadong ng mga pinutol niya, mga damo-damo ng isang araw. Biglang lumaki po yung mga kamatis namin nung naulanan.
Ayan, tingnan nyo naman, oh, ang laki na. Ayan. Tumangkad na siya. Medyo maingay yung nagpuputol ng damo dyan sa kabila namin. Ayan yung beans. Oo nga. Lagi kasing may araw dyan eh. Iba talaga yung plants pagka naarawan. Ito, madalas kasing naarawan kaya meron na siyang bulaklak. Ang bilis ng ano niya. Tsaka ang laki niya, tingnan nyo. Ayan o. Tumaas na. Ay nako. Hindi ako magsasawa mag-update lagi ng pananim. Tingnan nyo, sobrang taba. Grabe nung taba. Hawakan mo pa, ipalad mo. I-ano mo yung palad mo. Ganun na siya kalaki. Yan, may ano na rin siya. May bulaklak na din. Start na rin siya mag-bloom. Yan o. Yan o. Ang ganda no? Mag-bloom na rin siya. Next week mag-pruning tayo. Tanggalin natin to yung mga dahon niya sa baba. Para medyo mahawan, no? Pag uminit na lang konti kasi medyo malamig pa ngayon. Tsaka maulan. Baka magkasakit lang. Hindi ganon kaganda yung mga halaman natin ngayon. Tsaka Lalo yung talong doon, no? Parang tinamaan talaga ng lamig. Tsaka tingnan niyo yung celery namin. Ang bilis lumaki. Ganda, no? Binigay to ng namin, kaibigan namin. Ang lalaki. Diba? Pero yung iba po naming mga sili, parang mamamatay. Ayan, no, nanilaw. Nanilaw lang siya pero hindi mamatay yan. Kasi Fingers crossed na hindi matsugi kasi yung isa po dyan namatay na. nabugbog kasi sa ulan, tsaka sa hangin. Parang hindi lumaki yung beans na. Sitaw. Ang tipid nung pagtubo. Kasi pangalaarawan. Oh, pero okay pa naman, no? May lamig na siya pero may bagong mga leaves na siya. Oo nga. Pero at least tumutubo siya ng maayos, no? Ayun, yung mga bagong leaves na siya. Kasi malamig kaya tinatakpan ko. Nung nakaraan, sabi ng subscriber natin, bakit hindi ka daw kumuha ng bagong sasakyan? Luma na daw yung sasakyan mo. Okay lang actually kasi dalawa yung sasakyan namin. Yung isa, yun ang bago. Pero matagal na rin. Bagong luma. Bagong luma. Kasi ano pa yan 7 years ago, patapos na kami sa isang sasakyan namin na yan, yung ginagamit niya ngayon. Kaya mabigat din kapag yung may bago kang sasakyan. Kasi isipin mo, lalo na ngayon, sa ngayon ka kumuha, ilan yung Oo, ang taas ng interest. interest? Almost 8%, 7.99. Oh, Oh. sa iba. Grabe na. Isipin mo yun ha. Sabi nga ni Mike Garcia, yung 2 point something na yan, hindi yun kalokohan yan. Totoo naman talaga, kalokohan yan. Parang Kasi pinapasok nila dun sa price ng sasakyan, Oo. yung siguro, no? yung Yung ibang interest, para tama. hindi lang halata dun na yung pinapataw nila is malaki. Correct, So, pinapalabas nila na 2 point something lang. correct. Tsaka ano na rin kasi, dyan na rin kasi ako nanggaling na kumuha ako ng bago. Parang Na-experience mo na kung gaano kahirap bayaran. parang obligado ka talaga na every bi-weekly kailangan mo magbayad or bi-monthly. Matik Talagang- ka mo na nagbabawas. Talagang ano na siya. Matik kasi yung na binabawas sa account mo yung babayaran mo sa sasakyan. Kaya, Tsaka yung sasakyan ko na luma, okay lang naman yun kasi minor lang naman. Natural lang yun na May mga magkakaroon sira siya na. ng mga problema. palitin. Ilang taon mo na nga binili yung, yung itim mo na sasakyan? Mga 6 years na, no? May 6 years na natin ginagamit yan. 6 At saka years. marami na rin napuntahan yun ha. Oo, nakakalayo na yun, mga 5 hours drive. Yun, Diba? dadala 5 na hours namin lang. yun. Every camping yun ang dinadala ko, lalo na kapag Oo, kasi yung 5 maraming- oras yung travel namin. Oo. Yan ang kinakargahan ko. Kasi malaki kasi Malaking ang tulong, space no? niya eh. Mm-mm. Ang spasyo niya medyo maluwag. Kahit sa mag-fishing kami, mag-travel kami ng 2 hours drive para lang mag-fish. Yan ang dinadala ko kasi doon kami natutulog sa loob. Yan. So matatawag mong reliable din yung sasakyan mo na Oo yun, naman. no? Ganda. Napaka-reliable talaga. Malaking tulong na. Halos, kung nakikita nyo na yung ginagawa namin minsan, yung
konting kutingting sa sasakyan ko, konting ayos sa sasakyan ko. Mga minor lang yun. Hindi yan siya katulad sa mga ibang repair na kailangan gastusan, yung makina, gastusan kung ano-ano. Diyan wala pa akong masyadong malaking ginastos. Pero usog lang. Hindi, bumili lang ako ng gulong kasi yung gulong natural lang yan eh. Normal lang yan na papalitan mo kapag luma na. Tapos yung mga, yung caliper previously pinalitan namin. Yan lang naman. Pero bukod dyan, parang wala naman. Baterya normal yan. Ayun nga. Mga gastusin. Tapos ayoko na kasi talaga kumuha ng bago pa. Mm-mm. Kasi isipin mo, patapos na kami nito this year sa sasakyan namin na isa. Next year, Feb. Oo, patapos na po kami. Kaya dyan pa lang kami makakaluwag konti. Kaya Masarap kaya yung hoping na makakaluwag. Masarap kaya yung wala ka nang babayarang utang, 'di ba? Oo, Na totoo hindi monthly na lang, matik na nagbabawas agad sa account. So, ayan. Sa mga baguhan naman, choice nila yon kung ano man ang gusto nilang kunin. Pero hanggat kaya nyo bumili ng second hand na reliable, yon doon kayo. Kung may pambili ha. Pero kung wala ka naman kayong option, tsaka kung ma-approve naman kayo, stick na kayo doon. Huwag kayong papalit-palit ng sasakyan. Kumbaga, pag kumuha kayo, isipin nyo na pang lifetime nyo na. Hindi yung, ay, bayad na ako, papalitan ko na naman. Ay, patapos na ako dito, iti-trade in ko. Hindi ganun. Hindi ganun yung dito. Kasi magbi-build up yung credit nyo sa sasakyan. Hindi siya ganun ka-ideal. Na pag nakita mo yung, ay, may bagong sasakyan, maganda to papalit ko ngayong sasakyan ko, hindi ganun dito. Pero depende pa rin sa inyo yan kasi kung kaya naman, why not, kaya diba? nyo naman. Pero yung masasabi ko lang naman, hindi siya ideal. Hindi siya magandang pamamaraan na papalit-palit ka ng sasakyan mo. Kailangan pag kumuha ka, siguraduhin mo na pang long term na. Pamatagalan. Pang matagalan na siya. Kasi mabigat din sa bulsa. Dahil ang unang-una, i-consider mo rin yung trabaho mo. Stable ba yung trabaho mo? Maganda ba ang status ng company mo? Ganon ang mga dapat din i-considera natin. Mas mataba pa po yung mga radish namin kaysa sa mga eggplant. Yung eggplant namin, parang, baka naman hindi kasi sila compatible datong. Na itinabi mo yung radish dyan. Masakit. Sinearch mo ba? Sa Huy, wag ka. Yung mga radish mo may mga uod. radish ko may may laman na May laman na? Look at that. Ay, oo, may mga laman na po yung radish. Di ba? Ang bilis. Sabi ko sa iyo, 1 month lang yan eh. 1 month lang yan na magkakaroon ng laman. Pag nagtuloy-tuloy pa yan yung araw. So, mauna pang i-harvest yan kaysa sa talong. Pero ko to. Ililipat ko to yung talong sa paso. Mm. Pag umaraw lang konti. Sa linggo pala, Father's Day na. Happy Father's Day. Anong ibibigay mo sa akin? Kasi Father's Day, dapat ikaw yung ikaw yung nag-gift. Diba ganun yan? Happy Father's Day na lang sa lahat dyan. Lahat ng mga tatay, daddy, Papa. papa, at lahat ng mga nanay na nagiging tatay. Ayan. Yung lahat sa mga nanay na Tumatay nagpakatatay sa sa pamilya. Parang ulan, may forecast ba? Yan, madilim Wala namang ulan. Kaya pala malamig, 31 yung hangin niya. Tara na, pasok na tayo. So hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat. Thank you po mga ka-viewers. Bye. Thank you sa mga viewers namin dyan at saka sa taga-pagsubaybay namin.